Ang 7 trumpeta ay ang paghahatol sa lahat ng taong nabubuhay sa mundo. Pag nangyari ito, mararanasan natin ang mga delubyo at pagkasawi ng maraming tao. Mamamatay ang mga makasalanan at maliligtas naman ang sino mang sumasampalataya sa Diyos bago ang tinakdang oras. Bago tayo magsimula, magbibigay ako ng mga salitang hindi pamilyar sa inyo. Ang pakakak ay isang tuba o trumpeta. At nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng 7 pakakak. Ano-ano nga ba ang 7 trumpeta at ano ang kaharap ng mga pagsubok nito? Pero bago yan, ito ang ating intro. Ang unang anghel na nagpatunog ng trumpeta at umihip na nga ang una at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At umihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo at namatay ang ikatlong bahagi ng nilalang sa dagat na may buhay at ang ikatlong bahagi ng mga daong ay nawalat. At umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang tulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng ilog sa mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin ay ahenjo o wormwood at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging ahenjo at maraming tao ang namatay dahil sa mapait na tubig. At umihip ang ikaapat na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag nang lumiwanag at gayon din naman sa gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng 3 anghel na nagsisiihip pa. Onting kaalaman, ang salitang aba ay nangangahulugan sa English ng woe at nangangahulugan o tumutukoy ito sa lubhang pagkalungkot o pagkabagabag. At umihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal at nagdilim ang araw at ang hipapawid dahil sa usok ng hukay. At nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan at sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang mga damo sa lupa ni ang anumang bagay na sariwa ni ang anumang puno ng kahoy kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ito, kundi pahirapan nila ng 5 buwan at ang kanilang paghihirap ay gaya ng paghihirap ng alakdan kung kumagat sa isang tao. At ang mga araw na yon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraan ay hindi nila masusumpukan at pagnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon. Sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon o mas kilala natin sa tawag na Lucifer. Pupunta siya rito na parang anghel ng liwanag ng Panginoon at paniniwalain tayo na siya ang pangalawang pagdating sa mundo at ilalagay niya ang kanyang sarili bilang Diyos at lilinlangin ang mga tao at pag nagawa niya yon, maraming mapapamangha at bibilib sa
kasinungalingan. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y natatanyag na kanyang sarili na tulad sa Diyos at may buong daya ng kalikuan sa nagpapahamak sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Dito ay kakalat na ang mga antichrist o ang beast na nasa Bible. Gagawa ng paraan ang mga antichrist na paniwalain ang mga tao. Gagawa sila ng mga himala at unti-unting uunlad ang mga bansa at lilinlangin nila ang mga tao at ang mga tao ay mapapalapit sa mga ito at unti-unti itong sasambahin na hindi nila namamalayan. At dito ay tatatakan ang lahat ng mga malilinlang ng beast na ito at sa mga patatatakan nito ay bubuti ang buhay nila. Masisilaw sila sa kapangyarihan, magkakaroon sila ng maginhawang buhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop na ito ay makapag-usap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malaki at mayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang wag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroon tanda sa makatuwid ay pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkakaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at sa angkan at sa wika at sa bayan. Ang sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghahatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal na tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsabi, Naguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpapainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig kung sino man ang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At umihip ang ika-6 na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, Kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates at kinalagan ang 4 na anghel na naghahanda sa oras at sa araw at sa buwan at sa taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At bilang ng mga hukbong ng kabayo ay makalawang 10,000, tig sa 10,000 aking narinig ang bilang nila. Nagpatari pa, kahulugan ay mahiga o ibaba ang sarili. At umihip ang 7 anghel at nagkaroon ng malakas na dinig sa langit at nagsabi, Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. At ang 24 na matanda na nakaupo sa kanya-kanyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at nagsisamba sa Diyos na nagsasabi, Pinapasalamatan ka namin, O Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan
sapagkat hinawakan mo ang inyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari at nagalit ang mga bansa at dumating ang inyong buot at ang panahon ng mga patay upang mahatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak sa lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan o ang Ark of the Covenant at nagkaroon ng mga hindat at tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Si Jesus ay pinaputol ang ikaapat na selyo at sinimulan ang malaking pagdurusa sa mundo sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Ang paghukom na ito ay tugon sa ating hindi mapigil na kasamaan at pagiging makasarili at katigasan ng puso. Bakit sinalita ng Panginoon ang lahat ng malaking kasamaang ito laban sa amin? O ano ang aming kasamaan? O ano ang aming kasalanan na aming ginawa laban sa Panginoon? Paano ang